Hello mga ka-off duty, kumusta na po kayo? Kanina ay nakita ko itong flashcard na ito sa mga gamit ko noong ako'y nag-aaral pa ng Korean language. Gahunin nyo ng Korean language ay isa sa mga requirements para makapasa sa Korean language test na ito naman ay binubuo ng dalawang kategorya, ang reading at saka ang listening. Alam naman ho natin na sa pag-aaral ng ibang lingwahe, para mas madali natin itong maunawaan, ay mas mainam po na atin itong nababasa at saka naririnig. Kaya naman sa ating mga viewers at followers, kung nais yung magkaroon ng kaalaman sa wikang Koreano, panoodin nyo ang video ito hanggang dulo. At huwag nyo po akong kalimutang i-follow at i-share ang ating video kung nagustuhan nyo ang ating content ngayon. Sa Korean novelas ay madalas ho natin naririnig ang salitang manyak. Alam naman ho natin na ang connotation nito sa wikang Filipino ay hindi maganda. Ngayon naman ho ay bibigyan ko kayo ng halimbawa ng pangungusap na gamit nga po ang salitang manyak sa wikang Koreano. Dahan-dahan ko po itong bibigkasin para po mas madali natin itong maunawaan. 만약 내일도 비가 오면 그냥 떠날 것이다. 만약 내일도 비가 오면 그냥 떠날 것이다. Ang manyak po ay ginamit natin sa unahan ng pangungusap sa wikang Koreano. Nang ibig sabihin po nito ay just in case. Pero mas mainam po itong i-translate natin sa English ng if it rains tomorrow again, I will just leave. O ulitin ko po, if it rains tomorrow again, I will just leave. Ang translation po natin ng manyak or ng just in case ay if. Para naman po sa ibang bokabularyo doon sa ating ginamit na pangungusap, dale. Ang ibig sabihin po niyan ay tomorrow. P. Ang ibig sabihin naman po niyan ay rain. Ang kunyang, ang ibig sabihin po nito ay just. So ulitin po natin. 만약 내일도 비가 오면 그냥 떠날 것이다. If it rains tomorrow again, I will just leave. Dahil po kayo ay umabot hanggang dito, maraming salamat po sa inyong lahat. Paalaala po para sa ating mga viewers, ang aking pong impormasyon na ibinahagi sa video ito ay base lamang po sa aking personal experience sa pag-aaral ng Korean language. Sakali naman po kayo ay may suggestion, huwag po kayong mag-atubiling mag-type sa comment section po mas mag-improve ang pag-aaral natin ng Korean language. Muli po, maraming salamat. Paalam!